Ayan po, magandang araw ulit sa inyo mga ma'am, mga boss, mga sir, mga lods, mga lodi. Ayan, ang dami kong tawag sa inyo. So for this episode po natin, andito pa rin po kami sa bayan po ng Giba. So sa araw po nito, pangalawang property na po itong titignan po namin sa ngayon. At ito naman po ay meron pong sukat na 7,000 square meter. Kulang-kulang sa hektarya po ito na along cemented road o barangay road po siya. Tapos yung mga power line, andyan na rin po. Internet connection, andyan na rin po. At ang maganda po dito, nawasan na po yung kanyang source of water. Ewan ko lang po kung meron pong deep well itong property. So ito na po yung property. Ayan, 7,000 square meter po ito. At boss, ito ba? Boss, may tabon. Baka mamaya iba yung may turo ko. Yan, so dito po, ito po yung property na binibenta. 7,000 square meter po, haba nga lang po siya. Pero ang frontage po niya medyo maluwang din naman. Siguro nasa mga 20 meters po, siguro estimate po yung kanyang entrada. So simula sa poste po na yan hanggang dun po sa part dito, nasa mga, sabihin natin 20 meters more or less na lang. Dahil di naman po tayo geodetic na kayang anuhin po yung kanyang entrada. So ini-estimate lang po natin. So hanggang dito po yung kanyang entrada. Ayan, so diretso po yan. Tapos yung drone video na lang po magsasabi po sa inyo kung saan yung boundary po dun sa pinakadulo, dahil mahaba po yan, hindi ko po kayang puntahan. Kaya alam nyo na po, tumatanda na po tayo. So hanggang doon na po, malapit yata sa mga kahoy po na yun. Ayan, hanggang sa mga kahoy po na yun. At dito nga po sa harap niya ay pwede ka na magbahay, dahil natabunan na po yung kanyang harap. At talagang sinadya na po nila para sakaling case na magbahay po siguro sila, ay pwede na sila dito. Kaso nga lang, nag-decide naman na to po silang ibibenta. So ito nga po ay ang presyo po niya ay 1.5 million. Ayan, 1.5 million po ito. At ang maganda pa rin po dito, malapit po siya sa highway. Siguro nasa mga kulang-kulang half kilometer lang po ang layo niya po sa highway. Sa town proper po ng Gimba, siguro nasa mga ilang kilometro na lang. Sa mga 5 kilometers na lang po siguro estimate. Tapos ito nga po ay titled property po siya. Ayon po sa source po namin sa property po na ito. Ayan, so yung lahat po ng mga property na hawak po namin, pero hindi naman po lahat. Yung iba ay nakadirect naman po kami, yung iba naman po ay may mga source po kami. Ayan, so pwede kayo magpa-deep well po dito kung sakasakaling po as source of water nyo po sa patubig po dito sa kanyang palayan. So dito po sa likod ng natabunan ng lupa ay palayan na po ito. At ito po ay umaani po ito ng sabihin natin mga kulang-kulang, o sabihin natin 100 na po yung kanyang inaani. Ayan, siguro ang natitira na po siguro sa kanyang palayan nasa mga, sabihin na natin nasa mga 100 o 100 to 150 square meter po siguro ito natabunan. Tapos ito na po yung kanyang palayan. Hanggang doon na po yan yung palayan niya. Malapit po sa kakahuyan o sa may kakahuyan po yata yung boundary. Yun po source po namin. So dito po may mga mountain view naman po tayo. Kitang-kita po dito yung Mount Bangkay sa part na ito. At yung mga bulubundukin dyan, kitang-kita po dito. Kaso nga lang sa ngayon po kasi ay maulap, kaya hindi pa rin makita. So ang maganda rin po dito, may makabahay din naman po. Kagaya po ito, ang ganda ng bahay oh. Ang ganda ng bahay dyan. Tapos yung property po niya, binakuha rin niya na. Ang lalaki pa ng mga poste ng niya, yung bakod. Tapos yung may gate siya doon. So maganda po itong property na to. Tapos marami pong dumadaan din. Marami pong dumadaan, mga tricycle, mga motor. Kaya hindi po nakakatakot dito. At yun, sa Maynila po siguro mga 2 oras po siguro mahigit yung travel papunta po dito. Tapos dyan sa Bulacan, Pampanga, yan, mga 1 o 2 oras lang po. And then sa Baguio, ganyan din po, may mga 1 oras lang din po siguro mahigit. Ayan. So dito mayroon din sa part na ito, may mga bahay na rin po dyan, tinabunan nila. Kasi kapag hindi mo tinabunan, mas mataas po yung kalsada. Ayan po, kaya po nito sa kabilang property mas mataas yung kalsada sa property. So dito nagtabon po sila in case na magbahay. Yan, at least naka-prefer na po. So sa mga naghahanap po ng ganitong property na bukid po siya, agricultural lot, tapos may part na pang residential, bakit hinahanap? Yun nga lang po talaga dito ay wala po siyang tanim ng mga puno. Kaya ang gagawin po natin, magtatanim po tayo ng puno para liliman. Kagaya po sa kabila ayan wala po silang mga puno.
Kaya nagtanim po sila, pero may mga kubo sila dyan. Ito yata siguro gagawin nilang ano to, gasoline station siguro, o baka grocery, o ano yan, o sari-sari store. Ayan. So may power line nila, kabi ng power line nila. Ganda ng property na yun, no? Pwede rin po maging ganyan po yan. In case na gusto nyo patabunan po sa ibang part po niya, o paluwangin pa po yung matatabunan, pwede naman po dahil may contact naman po tayo sa pagtatapon. Ayan. So panoorin nyo po yung kanyang drone video para makita nyo po yung kabuuan ng property. At syempre, nagtatanong po dyan ng last price po ng property na ito. Sabihin po namin sa inyo ang totoo, hindi po namin alam ang last price. Ang maganda po dito talaga, sinasuggest po namin, highly suggested po namin sa inyo na puntahan nyo po muna yung property. Tsaka po kayo makapag-decide kung magustuhan nyo. At least makita nyo ng personal para makapag-decide po kung gusto nyo, kung gusto nyo bilhin, at kung gusto nyo kausapin yung may-ari, kausapin natin personal. Tapos kausapin nyo po siya kung kaya pa niyang bawasan yung price. Mainam, pwede rin naman po, baka sakali mabawasan po niya. So ganun po ang gagawin natin. Tapos maganda mapuntahan nyo po muna ng personal para kung sakaling gusto nyo i-negotiate pa yung price, makakausap nyo po ng personal yung may-ari. In case naman po nawala yung may-ari, may pinuntahan na ganyan, pwede naman po tayo mag-schedule para makausap nyo po siya. Ayan. So hanggang dito po muna. At sa mga bago pala sa aking YouTube channel, huwag nyo sana kalimutan mag-subscribe at pakit na rin yung notification bell para ma-update po kayo sa mga binablog po namin mga property na mga kagaya po nito. Ayan. At pakipollow na rin nyo ako sa Facebook ko po. Ayan, J. Velasco. Pakipollow nyo po ako. Ina-upload ko rin po yung mga video po doon. At ano pa? Sumali rin po kayo sa aming group, sa Team Realtor at Listing Group. Ina-upload din po namin doon yung mga property na mga binibenta po namin. So hanggang dito po muna at maraming salamat po sa inyo lahat at God bless po.